Gustong i-regulate ng COMELEC ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa 2025 elections. Kaugnay po niyan, makakausap natin si COMELEC Chairman George Garcia. Magandang hapon po, Chairman Garcia. Magandang hapon po, Ma'am Ruth, at magandang hapon din po sa ating mga kababayan. Pakilinaw po kung paano yung gusto nyong pag-regulate dito sa artificial intelligence pagdating nitong eleksyon, pati yung mga deepfakes. Ano po yung proposal nyo dyan sa COMELEC and Bank? Ma'am Ruth, ang ating pong ginawa muna na liham sa ating COMELEC and Bank, ang sabi natin dapat ipagbawal ang paggamit ng AI at lalong-lalo na ang deepfake na tinatawag. Pero ang sinasabi po natin, at least po, Ma'am Ruth, mapagsimulan lang yung debate, ang argumento at balitaktakan tungkol sa issue na ito. Hindi natin sinasabing talagang absolutely ipagbawal na kaagad dyan. Kasi siyempre, may ilang aspeto naman po ng AI ang maganda. Hindi naman po buong AI ay pangit. Ang sinasabi lang natin, ano ba yung nagagamit sa kampanya patungkol sa AI at saka sa deepfakes na talagang kasira sa integridad ng eleksyon, lalo na yung misrepresentation, misinformation at yung mga kasinungalingan patungkol dito. Mas maganda po na proactive ang stand ng Commission on Election sapagkat hindi tayo pwede magpauna sa mga ganitong klaseng teknolohiya. Kaya po, pinopropose natin at pag-uusapan po namin yung Ma'am Ruth, yung pong detalye patungkol sa bagay na yan. Parang ang gusto nyo po ay parang makagawa lang muna ng mga paunang diskusyon. Pero may ano na po ba kayo? May napag-aralan nyo na po ba kung paano gagawin yan? Halimbawa kasi ngayon po, may mga social media posts or even mga news reports na naka-indicate kasi doon na this was made by an AI. May mga ganun po kasi. Napag-aralan na ba yung mga ganyang detalye, Chairman? Ay opo, initially po ang inyong lingkod ay nagkaroon ng ilang pag-aaral, lalo na sa deepfakes. Diyan po talaga absolutely dapat ipagbawal yan. Ang importante po, Ma'am Ruth, dapat naunawaan ng mga kababayan natin, wala po tayong social media regulation law in the Philippines. Ang radyo, TV, dyaryo, nare-regulate namin sa sa panahon ng election period o yung campaign period sapagkat nagre-report sa amin ng mga kontrata na pinapasok ng mga kandidato o political parties. At the same time, meron tayong 120 minutes sa TV, meron tayong 90 minutes sa radyo. Sa dyaryo, meron tayong sa half page at saka sa full page, meron pang mga discount. Ibig sabihin, kaya namin ma-regulate, kaya namin makita ang lahat ng gastusin ng mga kandidato patungkol sa mga regular media natin. Pero sa social media po, wala po. Kaya po tayo nakikiusap lamang lagi sa ating mga platforms, sa X, sa Facebook, sa TikTok at iba pang platforms upang i-take down yung ilang mga contents nila. Pero ang tanong, paano yung mga content creators? Paano yung mga influencers na nababayaran? Paano namin namomonitor na hindi sumosobra sa damang gastusin ng mga kandidato? Yan po yung isang bagay na medyo dapat mapag-iisipan natin sapagkat ibig sabihin lamang ang purpose niya sana kung bakit nare-regulate ang radyo, TV, dyaryo, equal opportunity for all. Para naman hindi yung hindi parehas. Ngayon po sa social media, papayagan natin na hindi parehas. Hindi po katanggap-tanggap po yun. Mas malawak pa po pala yung usapin kasi tama yung binabanggit nyo rin sa mga social media influencers na pwedeng magkampanya rin para dito sa mga kandidato na ito. Pero balikan ko yung issue ng AI. Bakit po ba sa tingin nyo dapat i-regulate yan? Abay, kita niyo po halimbawa yung deepfakes na tinatawag yung mga kababayan natin hindi pa alam yung ibig sabihin niya. Ang presidente ng Pilipinas na biktima ng deepfake. Ang presidente ng US na biktima at napakadami pang head of states. Head of states pa yun ha. Isipin niyo po kung isang araw bago mag-eleksyon, si Miss Ruth Cabal ay bigla na lang nananawagan na iboto yung kandidatong ito o wag iboto yung kandidatong ito. Narinig nyo sa TV o sa radyo o kaya napanood nyo sa TV. Eksakto yung buka ng bibig sa kanya, boses kanya, mukha kanya. Yung pala, hindi pala siya yung nananawagan na yan. Dahil lang siya ay produkto ng artificial intelligence, lalong-lalo na yung tinatawag na deepfake. Yan po everyday. Ma'am Ruth, nag-evolve po yan nag-evolve yung technology na yan and therefore kinakailangan mabilis din ang kilos ng isang ahensya ng pamahalaan katulad po ng Commission on Election. Hindi natin papayagan na nasisira yung integridad ng election sapagkat hindi naman pala yung tao mismo nagka-campaign. AI na po pala nagka-campaign o yung naninira, hindi mo naman kakasuhan ko ba yung robot? Kakasuhan ko po ba yung deepfakes na yan? So ibig sabihin po at least kung ipoprohibit namin yan o i-regulate, at least po yung mga platform, mauobliga sila na immediately, within the same day halimbawa, i-take down yung mga ganyang klaseng mga malisyoso o yung mga maling pinapalabas o lumalabas sa pamamagitan ng AI o sa deepfakes at tatawa. Para mas mabilis naman yung individual.
Mas mapabilis yung proseso, nabanggit nyo na rin. Sa totoo lang, Chairman, nagkaroon po din ako ng deepfake version. Anong narinig ko yung boses, akala ko yung sarili ko. At medyo natagalan nga po, bago na take down ng mga ng social media na yan, yung mismong deepfake version, kahit nga nag-file na kami ng reklamo. So, yung gusto nyo rin ay para mapabilis yung proseso, lalo na kung peke naman po ito, Chairman. Pudahan ko na lang yung ibang topic, isa na lang po dahil nandyan na rin po kayo. Yung status po nitong mga papeles or dokumento tungkol dito kay Bamban Mayor Alice Guo, ano po ang naisumito nyo na yung kanyang mga statement of contributions? Ano po yung magiging next step kaugnay niyaan? Sinabit po natin ang kanyang SOSE, sinabit din po natin ang kanyang Certificate of Candidacy. Sa Office of the Solicitor General po, sinabit natin yung dalawang dokumentong yan. Kasama na rin po yung kanyang dokumento sa registration bilang botante. Tayo naman po makikipag-coordinate po tayo, makikipagtulungan tayo, lalo na po sa lahat ng investigating body. Again, inuulit natin, wala po kaming choice kung hindi tapin ang certificates of candidacy ng lahat ng kandidato sapagkat sabi po ng Korte Suprema, sabi ng batas, ministerial ang duty ng COMELEC. Maliban na lang kung may magpa-file ng disqualification o cancellation ng candidacy na isang registered voter. Tsaka pa lang po kami pwede mag-aksyon doon sa COC ng isang nag-file na kandidato. Yung isa pa po na issue rin related na rin sa COMELEC, may binanggit po kayo na panukala tungkol dito sa bagong patakaran sa mga party list na magdadagdag po ng bilang ng mga nominees mula sa dating 5, gagawin pong 10. Para saan po yung ganyan, Chairman? Talaga naman pong ang iba dyan ay sumusobra na dahil isipin niyo po, 5 ang pinapasubmit ng COMELEC pagkatapos after the election, porket nanalo yung partido o yung organisasyon, biglaan na lang magre-resign yung 5, either nagkasakit o dahil may personal problems daw, etc. Nag-resign and tapos magsasubmit ng panibagong 5 na listahan na completely hindi naman yun yung mga taong nung una hinalal natin o yung nakita natin na binabalandra ng party list na organization na sila ang mga nominees. Sa ating pong palagay, dapat matigil na yon sapagkat sa aking pong pag-iisip, yan po yung misrepresentation. Dapat, kung sino talaga yung mga nakita ng tao, ng mga nominado ng isang party list, sila dapat yung makakaupo. Hindi yung bigla na lang may isang sikat na tao o may isang powerful na tao o may isang napakayaman tao, bigla na lang naging congressman dahil nagkaroon pa after election. Kung sakali po magpapasabit tayo ng 10 lamang na nominees, kahit paano po, at sasabihin natin kapag na-exhaust na yung 10 yan, ano man ang withdraw, hindi na po natin tatanggapin at papayagan na mag-submit sa amin muli ng karagdagan. Sabi po Ma'am Ruth, na yung 10 yan ay biglang namatay lahat o yung 10 yan ay biglang nagkasakit o biglang nag-personal reason na lang at umalis at kaya kailangan mag-submit ang panibagong nominees. But on the other hand, Chairman, hindi naman ba parang napakarami naman ng 10? Parang masyado namang malawak na yan. Ma'am Ruth, at least kahit paano po, reasonable na rin po naman yung 10. At siguro naman, wala nang biglang surprise, nominee na lang kaagad na biglang lalabas. Bakit bigla na lang si ganito ay naging nominee? At least po, alam na natin kung sino yung 10 yan. Pag naman nagreklamo pa po yan, ay ko na po alam kung ano pa yung patutunguhan natin dito. Ang importante po, mapigilan na yung mga maling gawi na nangyayari before habang may hinihintay na desisyon din naman sa Korte Suprema tungkol at patungkol sa bagay na yan. Okay, maraming pong salamat kay Chairman George Garcia ng COMELEC. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.